Ang mga bilangguang ito ay hindi lamang kilala dahil sa kanilang mga kasaysayan ng karahasan at hindi maipaliwanag na kondisyon, kundi pati na rin sa kanilang reputasyon sa buong mundo. Ang mga patuloy na paglabag sa karapatang pantao, mga abuso sa mga bilanggo at hindi makatarungang kondisyon sa mga bilangguan na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa reforma sa mga sistema ng pagkakulong sa buong mundo. Ang bawat isa sa mga kasong ito ay nagsisilbing paalala ng pangangailangan para sa makatarungan at makatawid na pagtrato sa mga bilanggo. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang 10 worst prisons in the world. Tara na at simulan na natin. Number 1. Harku Prison. Ang Harku Prison ay may mahalagang kahulugan sa kasaysayan at lipunan ng Estonia. Itinatag ito noong 1926 at naging pangunahing bilangguan para sa mga kababaihan noong 1965. Sa paglipas ng mga taon, naging isang makulay na bahagi ng sistema ng penal sa Estonia kung saan ikinulong ang mga kababaihan, kabilang na ang mga pampulitikang preso at mga nahatulang nagkasala ng iba't ibang krimen. Ang Harku ay kaugnay ng mas malawak na kasaysayan ng sistema ng bilangguan sa Estonia na may mga ulat tungkol sa labis na pagdami ng mga preso, mga isyu sa karapatang pangtao at mga akusasyon ng hindi magandang kondisyon sa ilang mga institusyong pangkulungan. Bilang tanging bilangguan para sa kababaihan sa bansa, naging sentro ito ng mga talakayan ukol sa pagtrato sa mga babaeng bilanggo at ang mga hamon na kanilang hinaharap sa isang sistemang dominado ng kalalakihan. Ang pagsasara ng Harku bilang isang aktibong pasilidad at ang pagsasanib nito sa Tallinn Prison ay nagpapakita ng mga pagsisikap ng Estonia na magsagawa ng mga reforma sa sistema ng kulungan sa paglipas ng mga taon. Bukod pa rito, ang bilangguan ay isang simbolo ng paglipat mula sa panahon ng Soviet hanggang sa makabagong Estonia. Ang kasaysayan nito ay sumasalamin sa mga isyu ng pampulitikang pamimighati, lalo na sa mga aktivistang Estoniano noong panahon ng pamumuno ng Soviet at kung paano tinugunan ng Estado ang mga tumutol sa kanila. Kahit na hindi na aktibong ginagamit ang bilangguan ngayon, ang pamana nito ay patuloy na nakaaapekto sa mga talakayan tungkol sa hustisya kriminal at ang pagtrato sa mga bilanggo sa Estonia sa kasalukuyan. Number 2. Julia Tutwiler Prison. Ang Julia Tutwiler Prison for Women ay isang kulungan sa Wetumpka, Alabama, sa United States na eksklusibong naglalaman ng mga babaeng bilanggo. Kilala ito dahil sa kontrobersyal na kasaysayan nito na puno ng mga alegasyon ng pang-aabuso at hindi makataong kalagayan. Pinangalanan ito kay Julia Tutwiler, isang kilalang educator at activist sa reforma ng bilangguan noong 19th century. Layunin nitong magsilbing pangunahing bilangguan para sa mga babaeng nakakulong sa estado ng Alabama, kabilang ang mga may mahabang sentensya at ang mga naghihintay ng paglilitis. Dinisenyo ang kulungan para sa halos 400 na bilanggo, ngunit kadalasang may higit 900 na nakatira dito na nagdudulot ng masikip at hindi ligtas na kondisyon. Marami sa mga bilanggo ang natutulog sa sahig o sa hindi sapat na kama. Napabalita noong 2014 na laganap ang pang-aabuso sa Julia Tutwiler Prison kung saan maraming babaeng bilanggo ang nakaranas ng sexual na pag-atake mula sa mga gwardya. Ang ulat mula sa Department of Justice o DOJ ay naglantad ng mapanupil na kultura sa loob ng kulungan kung saan hindi lamang pinapahintulutan kundi minsan ay kinukonsinti pa ang pang-aabuso. Hindi sapat ang serbisyong medikal at mental health care para sa mga bilanggo. Ang kakulangan sa suporta ay nagdulot ng mga kaso ng pagpapakamatay at hindi agarang paggamot sa mga sakit. Dahil sa mga natuklasang pag-abuso, inutusan ng Estado ng Alabama na magpatupad ng mga reforma sa kulungan. Kabilang dito ang mas mahigpit na seguridad laban sa pang-aabuso, pagpapabuti ng mga pasilidad at pagbibigay ng mas mabuting serbisyo sa kalusugan. Ang Julia Tutwiler Prison for Women ay naging sentro ng talakayan sa karapatang pantao sa United States, partikular sa sistema ng bilangguan. Ang mga ulat ng sexual na pang-aabuso, kahirapan sa buhay sa loob ng kulungan at kawalang katarungan ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas malawakang reforma sa sistema ng kulungan, hindi lamang sa Alabama kundi sa buong bansa. Sa kabila ng madilim na kasaysayan, ang mga reformang isinagawa ay hakbang tungo sa mas makataong pagtrato sa mga babaeng bilanggo. Gayunpaman, patuloy na sinusubaybayan ang kulungan upang masiguro ang patuloy na pagbabago at pagkakaroon ng makatarungang sistema. Number 3. Tadmor Prison, Syria.
Ang Tadmor Prison sa Syria na kilala rin bilang Palmyra Prison ay isang notorious na kulungan na matatagpuan malapit sa sinaunang lungsod ng Palmyra sa disyerto ng Syria. Itinuturing ito bilang isa sa mga pinakamalupit na kulungan sa buong mundo dahil sa brutal na karahasan, pagpapahirap at extrajudicial killings na naganap dito sa ilalim ng rehimeng Assad. Ang Tadmor Prison ay orihinal na itinayo noong panahon ng French Mandate sa Syria bilang isang military barracks. Ginawa itong kulungan noong 1970s sa ilalim ng pamumuno ni Hafez al-Assad. Sa panahong ito, nagsilbi itong lugar para sa mga politikal na bilanggo, kabilang ang mga aktivista, miyembro ng oposisyon at kahit mga ordinaryong sibilyan na inakusahang laban sa rehimen. Ang Tadmor ay naging simbolo ng karahasan ng Estado kung saan laganap ang pagpapahirap, extrajudicial executions at hindi makataong kondisyon para sa mga bilanggo. Isa sa mga pinakakilalang insidente sa kasaysayan ng Tadmor ay ang Palmyra Massacre noong Hunyo 27, 1980. Bilang pagganti sa isang tangkang pagpatay kay Hafez al-Assad, iniutos niya ang pagpatay sa humigit kumulang 1,000 bilanggo sa loob lamang ng isang araw. Ang masaker na ito ay isinagawa ng Elite Syrian Defense Forces. Isinara ang kulungan noong 2001, ngunit binuksan muli noong 2011 sa panahon ng Syrian Civil War at muling ginamit para sa mga preso na inakusahan ng pagsuporta sa oposisyon. Sinira ang kulungan noong 2015 nang sakupin ng grupong ISIS ang Palmyra. Pinasabog ng ISIS ang kulungan na sinabing simbolo ng pang-aabuso ng Assad regime. Kabilang sa mga paraang ginamit ang pambubugbog, pagbitin ng mga bilanggo sa hindi natural na posisyon at paggamit ng kuryente. Ang mga selda ay siksikan, madumi at walang sapat na pagkain o tubig. Bukod sa pisikal na pagpapahirap, ang mga bilanggo ay nakaranas ng matinding pananakot at pagkakait ng karapatan, kabilang ang kawalan ng ugnayan sa kanilang pamilya. Maraming nakakulong ang hindi nakatanggap ng patas na paglilitis o anumang legal na proseso bago ikulong o patawan ng parusa. Number 4. Bangkwang Central Prison. Ang Bangkwang Central Prison na kilala rin bilang Bangkok Hilton ay isa sa mga pinakatanyag na kulungan sa Thailand. Matatagpuan ito sa Nonthaburi, malapit sa kabisera ng Bangkok. Kilala ito dahil sa mahigpit na seguridad, mabibigat na sentensya at matitinding kondisyon para sa mga bilanggo, lalo na sa mga dayuhang akusado ng drug trafficking at iba pang mabibigat na krimen. Ang kulungan ay itinayo noong 1930s at orihinal na nilayon para sa mga lalaking bilanggo na nahatulan ng mahahabang sentensya. Isa itong maximum security prison na naglalaman ng mga nakakulong na nahaharap sa habang buhay na pagkakabilanggo o parusang kamatayan. Ang Bangkwang ay idinisenyo para sa humigit kumulang 3,500 na bilanggo, ngunit madalas na sobra-sobra ang bilang ng mga ito na umaabot sa higit 8,000. Ang mga bagong bilanggo ay kailangang magsuot ng shackles o posas sa paa sa unang 3 buwan ng kanilang pagkakakulong. Noong nakaraan, ang mga nahatulan ng kamatayan ay kinakailangang magsuot nito habang sila ay nasa death row. Ang kulungan ay labis na masikip at ang mga bilanggo ay kadalasang natutulog sa sahig sa maliliit na selda. Limitado ang pagkain kaya karamihan sa mga bilanggo ay umaasa sa tulong mula sa kanilang mga pamilya o sa pagbili ng dagdag na pagkain gamit ang pera. Maraming bilanggo ang nagdurusa sa iba't ibang sakit dahil sa hindi malinis na kapaligiran at kakulangan ng medikal na atensyon. Ang stress at depresyon ay karaniwan, lalo na sa mga dayuhang bilanggo na walang suporta mula sa kanilang pamilya. Bagamat opisyal na bawal ang pang-aabuso, may mga ulat ng pisikal na pananakit at pagpapahirap. Ang korupsyon ay laganap at ang mga bilanggo na may pera ay maaaring makabili ng mas magandang kalagayan o pribilehiyo. Ang Bangkwang Central Prison ay naging tanyag bilang isa sa mga pinakamahirap na kulungan sa mundo. Ang bansag na Bangkok Hilton ay sarkastikong ginagamit upang ipakita ang kabaligtaran ng maginhawang pamumuhay dahil sa mga malulupit na kalagayan dito. Maraming dayuhan ang nakakulong dito, karamihan ay nahuli dahil sa drug trafficking na may mahigpit na kaparusahan sa Thailand. Ang parusang kamatayan ay itinatakda pa rin para sa malalaking kaso ng droga. Ang mga dayuhang bilanggo ay madalas nakakaranas ng higit pang paghihirap dahil sa kawalan ng suporta mula sa kanilang mga pamilya at cultural barriers. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng panawagan para sa reforma sa sistema ng bilangguan sa Thailand, kabilang na ang Bangkwang. Number 5. Antanimora Prison, Madagascar.
Ang Antanimora Prison na matatagpuan sa Antananarivo, ang kabisera ng Madagascar, ay isang kilalang kulungan na naglalaman ng mga nakakulong sa iba't ibang kaso mula sa maliliit na paglabag hanggang sa mabibigat na krimen. Kilala ito sa labis na masikip na kondisyon, kawalan ng maayos na pasilidad at hindi makataong kalagayan para sa mga bilanggo. Pinagsasama nito ang mga bilanggong naghihintay ng paglilitis at mga nahatulan na. Ito ay dinisenyo para sa mas maliit na populasyon, ngunit madalas itong puno ng higit pa sa kapasidad nito. Ang kulungan ay madalas na naglalaman ng populasyon ng bilanggo na maraming beses sa orihinal na kapasidad nito. Dahil dito maraming bilanggo ang natutulog sa sahig o sa labas ng selda. Limitado ang pagkain, tubig at medikal na tulong na nagdudulot ng matinding gutom at malnutrisyon. Ang mga bilanggo ay umaasa sa kanilang pamilya upang magdala ng pagkain o iba pang pangangailangan. Napakakulelat din ng sanitasyon kaya't laganap ang mga sakit tulad ng tuberculosis at iba pang impeksyon. Maraming bilanggo ang naghihintay ng paglilitis sa loob ng maraming taon dahil sa mabagal na sistema ng hustisya sa Madagascar. Ang mga hindi pa nahahatulan ay madalas pinagsasama sa mga nahatulan na. Bagamat may mga batas na dapat nagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga bilanggo, maraming ulat ang nagpapakita ng pisikal na pananakit at psikolohikal na pang-aabuso sa loob ng kulungan. Ang Antanimora Prison ay madalas na binabanggit sa mga ulat ng mga organisasyong pangkarapatang pantao bilang halimbawa ng masamang kalagayan sa kulungan sa Madagascar. Tinatawag itong isa sa mga worst prisons in the world dahil sa hindi makataong mga kondisyon nito. Kabilang sa mga nakakulong dito ay mga dayuhang turista o migrante na inakusahan ng iba't ibang krimen, kabilang ang pagdadala ng droga. Sila rin ay madalas nakakaranas ng parehong kalupitan at kakulangan ng tulong. May mga panawagan mula sa mga lokal at internasyonal na organisasyon para sa reforma sa Antanimora Prison at iba pang kulungan sa Madagascar. Number 6. Al-Qanatir Prison, Egypt. Ang Al-Qanatir Prison ay isang kilalang kulungan sa Egypt na matatagpuan malapit sa lungsod ng Cairo. Ito ay isa sa mga pangunahing pasilidad ng kulungan sa bansa at kabilang dito ang seksyon para sa mga babaeng bilanggo. Ang kulungan ay naging tanyag dahil sa mga ulat ng mahihirap na kondisyon, pag-abuso sa mga karapatang pangtao at kontrobersyal na mga kaso na kinasasangkutan ng mga politikal na bilanggo. Ito ay kombinasyon ng medium at maximum security prison. Kabilang dito ang mga bilanggong kriminal, politikal na preso at dayuhang nakasuhan. Kilala rin ang women's prison sa loob ng Al-Qanatir bilang pinakamalaki para sa mga kababaihan sa Egypt. Tulad ng karamihan sa mga kulungan sa Egypt, ang Al-Qanatir ay madalas na masikip at ang dami ng mga bilanggo ay lagpas sa kapasidad ng kulungan. Ang mga bilanggo ay kadalasang nagdurusa mula sa kakulangan ng medikal na atensyon. Ang mahihirap na kondisyon ay nagdudulot ng paglaganap ng sakit lalo na sa mga kababaihan at matatanda. Ang rasyon ng pagkain ay hindi sapat at madalas na mababa ang kalidad. Ang mga bilanggo ay umaasa sa tulong mula sa kanilang mga pamilya para sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ayon sa mga ulat ng human rights organizations, laganap ang mga ulat ng pisikal at psikolohikal na pagpapahirap. Ang mga babaeng bilanggo ay kadalasang nakakaranas ng sexual na pang-aabuso at hindi makataong pagtrato. Maraming mga politikal na preso kabilang ang mga aktivista at mga tumutuligsa sa pamahalaan ang nakakulong sa Al-Qanatir. Kadalasan sila ay pinagbabantaan at sinasailalim sa paghihigpit para pigilan ang kanilang komunikasyon sa labas. Ang women's section ng Al-Qanatir Prison ay kilala dahil sa malupit na kalagayan nito. Kabilang sa mga nakakulong dito ay mga dayuhan, lalo na ang mga babaeng nasangkot sa drug trafficking o human trafficking. Madalas silang walang ugnayan sa kanilang mga pamilya o konsulado. Ang mga babaeng may dalang sanggol ay pinapayagan minsan na alagaan ang kanilang anak sa loob ng kulungan. Ngunit limitado ang mga pasilidad para sa mga bata. Ang Al-Qanatir Prison ay naging sentro ng atensyon ng mga organisasyong pangkarapatang pantao dahil sa mga ulat ng mga detalyeng nagsasaad ng malulupit na pamamaraan ng pagpapahirap para makuha ang mga kumpisal. Maraming bilanggo ang nakakulong ng walang malinaw na paglilitis o sa kaduda-dudang mga kaso, lalo na ang mga politikal na kalaban ng pamahalaan, kabilang ang kawalan ng maayos na pagkain, tubig at medikal na suporta. Ang mga organisasyon tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch ay patuloy na nananawagan sa gobyerno ng Egypt para sa mas makataong kondisyon sa mga kulungan tulad ng Al-Qanatir.
Panawagan para sa mabilis at makatarungang paglilitis upang mabawasan ang bilang ng mga bilanggong walang hatol. Kasama rito ang mas mabuting pamamahala sa kulungan, higit pang transparency at pagbibigay ng sapat na suporta sa mga nakakulong. Number 7. Karchak Prison, Iran. Ang Karchak Prison na matatagpuan sa Baramin malapit sa Tehran, Iran ay isang notorious na kulungan na eksklusibo para sa mga babaeng bilanggo. Kilala ito bilang isa sa pinakamalupit na kulungan sa Iran kung saan laganap ang hindi makataong kalagayan, karahasan at kawalan ng respeto sa karapatang pantao. Babaeng kulungan na naglalaman ng mga kriminal, politikal na preso at mga akusado ng iba't ibang kaso. Ito ay tinaguriang isa sa pinakamalalang kulungan sa Iran dahil sa malupit na kondisyon at pang-aabuso. Ang Karchak Prison ay madalas na masikip na may mga bilanggo na sobra-sobra sa kapasidad nito. Maraming babaeng bilanggo ang nagdurusa sa kawalan ng sapat na espasyo upang matulog o magpahinga. Limitado din ang supply ng malinis na tubig at ang pagkain ay mababa ang kalidad at hindi sapat. Ang kakulangan sa malinis na inuming tubig ay nagdudulot ng mga sakit tulad ng gastrointestinal infections. Gayun din kakaunti ang access ng mga bilanggo sa medical na atensyon kahit na sa mga seryosong sakit. Ang mga buntis at matatandang bilanggo ay hindi nabibigyan ng espesyal na pangangalaga. May mga ulat ng regular na pisikal na pananakit at psikolohikal na pang-aabuso sa mga bilanggo. Ang mga politikal na preso ay madalas na target ng pananakot at pagpapahirap. Isa sa mga pangunahing issue sa Karchak ay ang paglalagay ng mga politikal na preso sa parehong pasilidad kasama ang mga kriminal. Ang ganitong sistema ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng karahasan at pagsamantala. Napakarumi ng kulungan at ang sanitasyon ay napakalala. Maraming bilanggo ang nagkakasakit dahil sa kawalan ng maayos na pasilidad para sa kalinisan. Maraming ulat mula sa mga organisasyong tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch ang naglalantad ng malulupit na kondisyon sa Karchak. Tinawag itong Hell for Women dahil sa tindi ng pagdurusa ng mga nakakulong dito. Maraming mga aktivista, mamamahayag at kababaihang lumalaban para sa karapatang pantao ang ikinulong sa Karchak, kadalasan sa walang batayan o pekeng kaso. Sila ay sinasailalim sa matinding pananakot at pisikal na pagpapahirap. May mga ulat ng sexual na pang-aabuso sa loob ng kulungan, lalo na sa mga babaeng politikal na preso. Ang Karchak Prison ay naging paksa ng internasyonal na kritisismo at maraming bansa at organisasyon ang nanawagan sa Iran para sa reforma sa sistemang penal nito. Maraming panawagan para sa agarang reforma upang maibsan ang siksikan, mapabuti ang kalagayan sa loob at bigyang proteksyon ang mga nakakulong. Binibigyang diin ng mga human rights groups ang pangangailangan ng Iran na sundin ang mga pandaigdigang pamantayan para sa pagtrato sa mga bilanggo. Patuloy na nananawagan ang mga aktivista para sa pagpapalaya ng mga presong politikal na hindi dumaan sa makatarungang paglilitis. Number 8. Indiana Women's Prison. Ang Indiana Women's Prison o IWP ay ang kauna-unahang kulungan para sa kababaihan sa United States na itinatag noong 1873. Matatagpuan ito sa Indianapolis, Indiana at kasalukuyang pinamamahalaan ng Indiana Department of Correction. Ang kulungan ay may layuning magbigay ng rehabilitasyon para sa mga babaeng nahatulan ng krimen. Ngunit ito rin ay naging paksa ng kontrobersya dahil sa iba't ibang issue sa kalagayan ng mga nakakulong. Ang IWP ang unang institusyon sa mundo na itinayo partikular para sa mga babaeng nakakulong. Layunin nitong magbigay ng mas makataong alternatibo sa mga babaeng nasasangkot sa kriminalidad sa halip na ikulong sila sa mga pasilidad na idinisenyo para sa mga lalaki. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang bilang ng mga nakakulong at naging mas komplikado ang operasyon nito. Tumutok ang kulungan sa rehabilitasyon, kabilang ang edukasyon at vocational training para sa mga bilanggo. Gayunpaman, may mga ulat ng kakulangan sa mga programang ito dahil sa limitadong pondo. Ang Indiana Women's Prison ay madalas makaranas ng siksikan, lalo na sa nakalipas na mga taon na nagdudulot ng stress at tensyon sa mga nakakulong. Bagamat may mga pasilidad para sa medical at mental health services, may ulat ng kakulangan sa sapat na pangangalaga, lalo na para sa mga babaeng buntis o may espesyal na pangangailangan. Isa sa mga natatanging aspeto ng IWP ay ang mga programa para sa mga inang nakakulong at ang kanilang mga anak. Sa ilang kaso, ang mga sanggol ay maaring manatili sa loob ng kulungan upang manatili sa kanilang ina.
Gayunpaman, limitado ang mga pasilidad para dito. May mga ulat ng hindi sapat na pagkain, mahinang sanitasyon at kakulangan ng makataong pagtrato sa ilang mga bilanggo. Ang IWP ay nakatanggap ng kritisismo dahil sa hindi sapat na suporta para sa mental health, na mahalaga lalo na para sa mga babaeng nakakaranas ng trauma. May mga ulat din ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng ilang opisyal ng kulungan. Sa mga nakaraang taon, tumaas ang kontrobersya ukol sa privatization ng mga programa sa kulungan na nagdulot ng kakulangan sa serbisyo para sa mga bilanggo. Nagbibigay ang IWP ng mga programa para sa GED at iba pang vocational training upang ihanda ang mga bilanggo para sa reintegrasyon sa lipunan. Ito ay tumutulong sa mga babaeng may problema sa droga, nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugang pangkaisipan, bagamat hindi palaging sapat ang mga serbisyo. Ang We Once Nursery Program ay nagbibigay daan sa mga bagong ina na alagaan ng kanilang mga sanggol sa loob ng kulungan. Layunin nitong mapanatili ang koneksyon ng mag-ina kahit na nakakulong ang ina. Number 9. Bakırköy Women's Prison. Ang Bakırköy Women's Prison na matatagpuan sa Istanbul, Turkey ay isa sa mga pangunahing kulungan para sa kababaihan sa bansa. Itinatag noong 2008, ito ay partikular na dinisenyo para sa mga babaeng preso, kabilang ang mga may kriminal na kaso at mga politikal na preso na kritikal sa pamahalaan. Tulad ng maraming kulungan sa Turkey, nahaharap ang Bakırköy sa problema ng sobrang dami ng preso. Ang sobrang siksikan ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan at kalagayan ng mga preso. Ayon sa mga ulat, marami sa mga preso ang hindi nabibigyan ng sapat na atensyong medikal. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, tumindi ang issue na ito kung saan ang ilang preso na may malalang sintomas ay hindi nabigyan ng tamang paggamot. Maraming aligasyon ng pagmamaltrato tulad ng strip searches at physical o mental na pressure. Ang mga preso ay limitado rin sa akses sa edukasyon, mga libro at iba pang mga pangangailangan. Kilala ang Bakırköy bilang lugar para sa mga babaeng may kinalaman sa politikal na kaso, kabilang ang mga mamamahayag, aktivista at taga-suporta ng oposisyon. Ang pagkakakulong ng mga ito ay madalas na iniuugnay sa mga kontrobersyal na anti-terrorism laws ng Turkey. Ang Bakırköy Women's Prison ay naging simbolo ng mas malawak na problema sa sistemang pangkulong ng Turkey. Maraming ulat mula sa mga lokal at internasyonal na human rights organizations ang tumutuligsa sa kawalan ng makataong pagtrato sa mga preso, lalo na ang mga kababaihan. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga reforma sa sistema ng hustisya at penal sa bansa. Ang pagtugon sa overcrowding at pagpapabuti ng kalusugan ng mga preso, siguruhing pantay at makataong pagtrato sa lahat ng mga preso, masusing pagsubaybay sa kondisyon ng mga kulungan sa ilalim ng pamahalaan. Number 10. Heilongjiang Prison. Ang Heilongjiang Prison, kilala rin bilang Heilongjiang Provincial Women's Prison, ay naging tanyag dahil sa malupit na pagtrato sa mga babaeng Falun Gong practitioners. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Heilongjiang sa China at kilala sa brutalidad na isinusuong ng mga preso, partikular ang mga sumusunod sa Falun Gong. Kabilang sa mga pamamaraan ng pagpapahirap ang pisikal na pananakit sa pilitang paggawa at psikolohikal na pang-aabuso upang pilitin ang mga preso na talikuran ng kanilang pananampalataya. Kabilang dito ang pagpapaupo sa maliit na upuan ng matagal na nagdudulot ng malubhang pinsala sa katawan, pati na rin ang pagpapahirap sa pamamagitan ng kakulangan sa tulog at pagkain. Tinagurian itong Cemetery of Falun Gong Women dahil sa maraming pagkamatay ng mga bilanggo na itinuturing na resulta ng mga pagpapahirap at ang pagdenay ng mga pangangalaga sa kalusugan. Ang mga gwardya sa bilangguan ay nakikipagtulungan din sa ibang mga preso na tinatawag na collaborators upang palakasin ang pagpapahirap sa mga practitioner, kapalit ng mga benepisyo tulad ng maagang pagpapalaya o magandang trato sa loob ng kulungan. Ang bilangguan na ito ay isang halimbawa ng sistematikong paglabag sa mga karapatang pangtao laban sa mga Falun Gong practitioners sa China na patuloy na pinapansin ng mga human rights organizations at mga internasyonal na tagamasid.